Salmong Tugunan. Oh. Anong dapat mong gawin kung juwang-jowa ka na? Talagang nagtanong kay... Feeling ko ano to eh, Santa... Jolens? Hindi, kay Santa Yani niya in-address. Bakit? Hindi ko rin alam. Kasi student siya. Oo, tsaka Gen Z. Pero juwang-jowa na siya. Oo. Baka yun yung, baka yun yung tinuturo ni Yani sa mga followers niya rin. Maging juwang-jowa na. Oo. Okay, sige. Tugon, Santa Yani. Tulungan po kami. My God. Ayan na, nagbabalik ang ating OFW na wala siya for 2 years. Si Tonet Hadaone. Ako pala. Sorry, battling jet lag. Pasensya. Alam mo kanina, nakauwi kasi galing Ortigas. So nag-grab ako from Ortigas, papunta ng bahay. Tulog lang ako. Oh. Sabi ko, tutulog lang ako mga 15 minutes. Papagising ako kay Dan. Hindi ka ginising ni Dan? Tumatawag na si JP. Tinawagan ko lahat. Tinatawagan ko si Ro. Tinawagan ko yung guard sa baba. Sorry, Rob. Pero I'm here. Wow. I'm here na. Yun nga, so special yung episode natin tonight. Dahil meron na naman tayong, pangatawa na namin ni Tonet yung pagiging musical artist namin. Pero ito na yung bago mag-wish bus, bago mag-asa. Oo. May stop muna sa Walang Kwentang Podcast. Tapos, sila magandang buhay. Ayan, so kasama natin tonight, isa na namang musical artist. Ka-age ko siya. 20 ka no, Rob? Tama ba? Yes, 20 years old. 20. Si Tonet din 20 years in the industry. Iba ka rin. Ay, shit, Ano? Go. Ayun, so kasama natin tonight si Rob Daniel. Hello, Rob. Guys, hello po, Direk. Taray, shy time. Yes. Huwag ka na raw huwag ka daw mahiya, sabi ng mga fans mo dito sa Zoom. Shy time ka, introvert ka rin ba? Introverted. Minsan. Nasa mood. Hindi. Medyo awkward, pero pag mas nagiging komportable na. Pero karamihan ng mga hindi karamihan, marami rin parang extrovert. Pero mas nakakagulat kasi yung mga introvert kapag in real life. Tapos kapag magpe-perform, saka nagiging halimaw sa stage. Oo. Parang yung Never the Strangers last time. Nag-warm up sila mga gitna na. So tingnan natin si Rob kung sa anong part siya mag-warm up. Oo, kung sa gitna ay biglang magiging na siya. Magiging co-host na. Why natin kung magbasa, Rob? Pinagtrabaho. Ang very first na parang single na catapulted you to success was Ulap. Tama ba? Yun yung first ever mo. Yes. Pero yung next na super daming naging streams, correct me if I'm wrong, ay Miss. Yes po, tama. Pero ngayon, meron siyang bagong song na nagkaroon ng music video. Mm-hmm. Tama ba? Ito ang A Romance. Lumabas na siya. So after yung panoorin to, itong aming podcast, punta kayo sa YouTube or sa Spotify or wherever you listen to your music, Apple Music, ganyan. Punta kayo, i-search yung Arrow Music ni Rob Daniel. Actually, na-discover ko si Rob, yung music niya. Kasi nagpagawa ko ng reel sa isang hindi ko lang kung Gen Z itong editor ko. Pero demo reel? Oo, demo reel. Of the year? Oo. Tapos, ginamit niya yung rom-com na song ni Rob. Pero pag kinunin ko kasi ito, kukuha ko yun na nare-diretso. Okay. Copy it po, direct. Ayoko na dito sa bahay namin. Copy. So, noted po yun, direct. Okay, game. Sige. So, pagkain muna tayo sa ating mga VVIPs. At karamihan dito mga first-timers, ng mga fans ni Rob. Oo, 64,000 tayo dito sa Zoom. Hi, mga VVIPs. Sa Discord, ilan tayo? Parang hello kay Ben Salazar. Yes. 20. So if you want to be part of our live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And you can subscribe to be a VVIP. And actually, bukod sa magiging part kayo ng mga live recordings, especially kapag may guests kami,
ay yung isang quote-unquote perk nun ay part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars. So for this semester, it's one whole classroom na i-renovate natin yung classroom nila dahil marami silang wishlist. Magbibigay tayo ng mga sapatos, magre-repaint tayo ng classroom nila, magbibigay tayo ng TV. Football clinic. Football clinic. So, sa September 28, bibisitahin namin sila. Ay, sa Laguna to, Rob. Baka gusto mong dumaan. Chika. Nalito ba? Oo. Santa Monica. Sa Laguna. Public Elementary School. Yes. So, maraming salamat sa mga VVIPs and maraming salamat sa mga fans ngayon ni Rob. Because of you, malaking tulong yung nabibigyan natin sa mga May Kwentang Scholars natin. Yes. Thanks, guys. Okay. So, sige. Ako si Tonette at kung Santayani yan, parang nung college, medyo juwang-juwa din ako. I think ka-age to ni Rob. Wait, saan yung letter? Oo nga, hindi. 20s pala sabi niya. Anong zodiac sign mo, Rob? Libra. Mabilis ka ba mag-decide kung saan ang dinner? Ganon daw yung mga libre eh. Actually, hindi. Gulat ako. Yung decisive. Kasi dinner. Ako si JP, siguro same din ito net. Nung 20s ako, juwang-juwan rin ako. So, I understand you. Okay, game yung special guest natin. Go, Rob. So ako si Rob Daniel. And ngayong 20s ko, actually hindi ako juwang-juwa. Hindi ikaw na. Ikaw na, pasensya na. Sorry naman. Ako kasi, Di mag-aaral ka muna. Mag-good ka. Nag-aaral nga talaga siya. Yung trip mo. Okay, game. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santayani, tulungan mo po kami. Watch it first on YouTube. So, para sa mga bagong listeners and viewers natin, so itong Santayani na series natin, ito yung magbabasa kami ng mga letters dun sa mga nag-send sa Google Form. So, kung gusto nyo mag-send ng letter about love, about sex, about career, and about school, punta kayo sa Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan Facebook group. Tapos meron doon nakapin na post na pwede ka mag-send ng mga letters anonymously. So, itong Santayani ay mga letters na ang problema ay school. Oh. Pero may love din. Oh. So, hindi ko na rin alam dito sa letter sender natin. Gulong-gulo na siya. Oo, tsaka yung ibang mga nag-send ng letter. May mga nag-send kasi ng letter sa email natin. Tapos gamit nila yung totoong email nila. As in, yung pangalan, ang sinandun. So, sure ba kayo? Ayaw nyo maging anonymous. Nakakaloka din yung iba eh. Baka kasi time-time na sila. Okay. Ito na yung letter. Basahin ko na yung letter. Game. So, ang pangalan niya ay, guess what? Jowain nyo na. Yun yung pangalan niya, te. Juwang-juwa na talaga to. Okay. Hi, good morning po. Good morning po, Direx, Rob, and Santayani. I am in my 20s, Gen Z, at malapit na po ang age ko sa quarter life. Yan kung 100 ang pamantayan. Yan ay kung aabot ka ng 100 kung juwang-juwa ka na ngayon. That is the question. Anyway, wala pa po akong nakakarelasyon. Wala pa po akong experience sa kahit anong romantic thing. Though may mga failed talking stage po ako na sa online ko lang din nahanap. Tinder, Bumble, Telegram, Omegle. Napagod na rin ako sa online dating. Natry mo? Sorry, pati Omegle. Natry na niya. Yun nga, natry mo bang ang Omegle? Hindi ko lang ako natry na dating app. Okay. Ikaw, Rob, natry mo ba Omegle? Ikaw, Rob. Apo. Talaga? Omegle yung Ano difference sa Omegle? yung random na strangers, ayun ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. O random. Yun yung difference niya sa mga ibang dating app. Okay. Tapos Ano ba? video. Hindi siya dating app. Ano Parang- siya? Hindi ba siya dating app? Okay. Parang public video call siya, ganun. Pero alam mo, isang bagong parang dating place kung saan pwede kang makahanap ng date. Reddit. Reddit? Ano ba yun? Hindi. Reddit. Yan yung bago. Reddit. Alam ba yan, Rob? Reddit na naririnig ko po. Oo. Oo, naririnig. May narinig. Kahit natambay siya doon. Meron talaga ako nun. Pero sa Reddit kasi parang may mga doon, may mga subreddit threads na naghahanap talaga ng date. Tapos ang okay sa Reddit, parang kunyari ako, maghahanap ako gusto ko ng date.
Tapos, magpag-propose, di ba anonymous sa Anonymous sa Reddit. Lalagay ko na lahat ng tungkol sa akin, lahat din ng hinahanap ko. Kunyari ako, I'm ganito, I'm a student, I'm looking for an extrovert because I'm an introvert. I don't like going out a lot. I like having dates inside the condo, ganyan. Me. Bongga. Tapos syempre doon, dahil hindi siya dating app, ang exchange nyo agad, Telegram na agad. Doon na sila mag-uusap. Ayoko na lang pangalanan yung nagsabi sa akin. Kilala ko ba? Kilala mo. Anyway, di mo ba na-try yun, Rob? Or nakapag-check ka na ng date sa Reddit? Hindi more of mga katarantaduhan, ganun. Sa Reddit. Sa Reddit. Mga chismis. Oo. Grabe yung pag-evolve ng Reddit, no? Yung Reddit kasi sa amin dati, parang lang talaga siya. Hindi siya kasing popular ngayon, di ba? Dati yung Reddit, mga spoiler ng showbiz, mga chismis, tapos spoiler ng mga reality show. Oo. Spoiler ng Drag Race, spoiler ng Survivor, ng Amazing Race, ganyan. Ngayon, Before pa, like mga more than 10 years ago, yun yung Reddit. Pero ngayon, iba na yung Reddit. Para na siyang your local showbiz news source. Parang kapag meron kang i-research, isa-search sa anong tawag doon? Sa Google, ganyan. Meron laging Reddit na link. Oo. Tapos, siya, parang, ang sisipag kasi ng mga tao sa Reddit. So, parang, minsan, comprehensive talaga yung yung sites. Yung mga spoilers, minsan pa sila, naka-Google Drive. Naka-Google Sheet, ganyan. Lala. Totoo. Okay. Napapaisip na po ako kung ano ang mali sa akin. Mas lalo akong naniniwala ng superficial ang mga tao at mata ang unang umiibig. Mata ba ang unang umiibig? Tama ba yun? Ay, natawa lang si Rob. parang nag-agree si Rob. Anong meaning nun? Physical appearance. Physical appearance yung Siguro, yung mga study first daw muna, pero hindi talaga type. Ginamit mo kanina yun. Nakahanap ng dahilan. Oo. Mga ganun. Ako naniniwala ako. Na mata ang unang umiibig? For me, yes. Kasi di ba parang minsan mahirap. Real talk ha. Beauty is in the inside. Hindi totoo yan. Tigilan natin. Alam mo yan yung beauty is in the inside. Yan mga sinasabi ng mga hindi kagandahan. Real life, real talk. Kapag mababasa kayo ng mga inspirational books, ganyan, or inspirational quote, go, tama yun. Beauty is in the inside. Diba? Yung Little Prince. Yan, yung favorite mo, Little Prince. What is essential is invisible to the eye. Hindi naman yun sa physical appearance. Like for example, yung phrase na elephant in the room. Wala mga elephant talaga in the room. What is essential is invisible to the eye. Visible to the eye. Oo. Dito sa Walang Kwentang Podcast, real talk lang to. Real talk dito. So, di ba, pinalaki tayo. Sabi mo, Rob, kung mali kasi, di ba, pinalaki tayo. Kasi nga, dapat values, di ba? Tama. Dapat values. So, inside, inner beauty ang important. Pero, nung lumaki tayo, sinabak na tayo sa real world. Inner beauty ba talaga? Tapos, iko-confront mo yung nanay mo. Masabi mo, inner beauty ang importante. Bakit ako busted? Di ba? Sa totoong buhay, mas number one, mas priority ang maganda at pogi. Mas pinapatawad. Kahit di ka masyadong mahusay, hindi ka masyadong May free pass. May free pass, 'di ba? May advantage. So ayun, anyway. Ba't parang ang dami mong bubog? I-unpack kaya natin yan. Totoo kasi, dapat kasi, nire-real talk natin minsan yung mga, kasi masyadong parang lugmok na tuloy yung mga, kasi nga pinaniwala sila ng media na inner beauty ang number one. Pero in real life, ang nakikita talaga ng mga tao, unang-una ay appearance. Whoever said beauty was on the inside is ugly. Si Tonet na nagsabi niyan, maniwala na kayo.
Totoo naman, di ba? Pag gusto mong jujuwain mo yung tao, dapat may physical attraction ka in whatever way. Parang, for example, kahit na yung ibang tao hindi napupugian or hindi nagagandahan dun sa ano. Pero, as long as ikaw napupugian or nagagandahan ka, that's okay. That's enough. Yes, beauty is in the eye of the Partner! oh. Okay, go. Tapos na ba yun? Hindi pa, te. Meron pa. Ano ba na nasabi? Ito na nga, hindi po ako conventionally attractive. Hindi outgoing type at madalas work-bahay lang. Busy po ako lately dahil sa mga obligations and tasks, kaya po wala akong time lumandi. Hindi rin po ako pala kaibigan. Then for some reason, nasiseryosohan ang mga tao sa akin. Kaya di ako nilalapitan, and in return, naging ilag din ako. Pero hindi naman po ako super seryoso in life. Ewan ko po kung intimidated sila dahil tahimik ako. Yeah. Pero mga Directs and Rob, kapag sa work, pinapakita ko naman na funny ako, eme. Takot din po ako mag-first move. Hindi po ako risk taker. At kalkulado ko po mostly ng mga ginagawa. What to do po mga Directs and Rob? How to be touchable and vulnerable. Touchable? Gusto niya sigurong mabatukan, ganyan. Gusto ko na po kasing mag-build ng relationship at this age. Kasi part of me can't grow kung hanggang ngayon ay hindi ko pa na-achieve ang role ng isang taong umiibig at iniibig. O, yan na yung tanong niya. Gusto ko na how to be touchable and vulnerable. Ano yung touchable? Ano touchable, Rob? Is that a Gen Z term? Hindi ko rin alam eh. Siguro, Approachable nga. Kala ko may bagong term from September How to be Charlie touchable XCX. and vulnerable. 30. Gusto ko na po Physical kasi touch. mag-build ng relationship at this age. Kasi part of me can grow kung hanggang ngayon na hindi ko pa na-achieve ang role ng isang taong umiibig at iniibig. Oh my God. Pupunta sa Anong age ka ba, Rob, unang nagka-girlfriend? Nagka-jowa? Meron ako mga high school, ganun, mga high school, High love. school, puppy love? Sobrang Wala immature. lang? Were you touchable? And vulnerable. You see the sentence. Touchable. Ikaw, JP, 20s ka? Si, Naalin. first jowa? High school. Oh my God, late bloomer ako. High school din. Oh, ikaw ba, after college na? College. Oo nga pala. Oh. 19 or 20. Feeling ko makakatulong talaga dito si Rob. Kasi ka-age mo eh. Oo. Paano daw, hindi siya conventionally pretty? Siguro, focus sa sarili, ganun. Love yourself first. Ba't parang di ka Bakit mo siya naniniwala sa pinatawanan? sinasabi mo? Actually, ganun yung ko ngayon eh. Parang may mga times din na naisip ko, what if pumasok ako sa relationship pero mamaya mababad trip na uli ako sa work. Parang hindi ko pa deserve. Parang ihirap pa. Google yung time sa ganun. Oo, gets. Kaso parang itong listener natin, letter sender, at age of 20 pagod na siya sa self-love. Alam mo to, feeling ko kailangan nilang mag-meet nung 25 years old na letter sender natin. Oo. Nagka-letter sender kasi kami dati, Rob, na parang no boyfriend since birth, na 25 years old. Tapos, ano na siya? Yung parang, oh my God, ba't ganun? Ba't pa akong jowa? Parang mag-end of the world para sa kanya. Oh, ikaw, JP, self-love for Rob. Ito, feeling ko kung ayaw niya mag-focus sa studies, humanap siya ng ibang bagay para ma-distract yung utak niya sa kagustuhan niya magkaroon ng jowa masyado. Actually, working na siya nag-work na siya Ayaw nga pala, working na siya. Oo, hindi ko alam ba't Santa Yani. Kasi si Yani graduate na, di ba? Baka yun yung niya. Baka. O tingnan mo, feeling ko sa sobrang jowang-jowa nito, hindi na rin niya alam kung sinong Santa yung dadasalan. Dapat kasi Santa Jolens, Rob. Yun yung Santa na dadasalan natin kapag doon siya dudulog ng letter. So, Malamang busy naman to sa ginagawa niya. Parang pumapasok lang sa utak niya na gusto na niya magka-jowa. Pero darating naman yan. Tingnan mo si Tonette, late bloomer, di ba? Pero tas ngayon, na siya, engaged to be married na siya, ganyan. O, dami sinabi na naman. Nahanap niya yung niya. Kahit
Si Tonet, juwang-juwa yan nung 20s niya. Pero naghintay siya. Ngayon, nahanap na niya yung forever niya Visit ko. na nasa meeting din. Pero, Ano? kasi nga siya nga, hindi pa siya nagkakajowa. Kasi tayo nga jumawa nga ng maaga. Sinabi niya kasi na parang hindi naman siya palalabas, di ba? Hindi siya palalabas, na-try na niya yung I think, be more intentional in meeting new people. Kasi, kapag gusto mo makamit ng new people, pero sa bahay ka lang, ayaw mo naman mag-dating app na, ayaw mo na makipag-chat, no gagawin te. Gusto mo. Kung mga pwede lang na Kakatok sa bahay niya siguro, yung gusto niya. Shopee delivery. Ano mga nakakasalamuha mo? Diba? Minsan parang, yung kasi, yung feeling ko, yung parang hindi kailangan mag-effort na gusto mag-date pero ayaw naman lumabas. Ayaw namang lumabas para mag-date or ayaw naman mag-dating app, ganyan. Para yun sa mga super pretty. Totoo. Oo, yung mga ibang tao yung lumalapit. Pero in reality, dapat self-aware tayo sa tayo. Alam natin yung strengths natin at weaknesses. So, for example, ang strength natin ay, kung ang strength natin ay cooking, totoo, kung magaling ka magluto, edi mag-invite ka ng mga kaibigan mo sa bahay. Magpa-soiree ka. Ang hirap doon. Soiree. Oo, 'di ba? So, pa ba? Kung mahilig ka sa ang dami na ngayon yung mga running club. Kung mahilig ka sa running, edi join ka ng mga running club, ganun. So, parang dapat intentional ka sa gagawin mo. Hindi kasi lahat, in reality, syempre yung gusto natin, yung mga inspirational book naman, yung sinasabi nila, kung para sa'yo, lalapit talaga sa'yo. Hindi totoo yan. Well, huwag tayong masyadong maniwala sa mga rom-com. Hindi lahat may meet cute. Ano yan, Rob? Yung mga gigs, ganun. Manood ng gigs ni Rob, tama. Diba kung mahilig sa music, kasi kunyari pag nanood ka ng gig ni Rob, meron na agad something in common. Diba? May something in common na agad sa inyo na when you watch a gig, alam mo na may same taste kayo sa music, diba? You like going out to enjoy, ganyan. So, yun yung isang okay. Running, alam mo, diba, narinig mo na ba yung mga ganun, Rob? Diba yung mga running club? Dati, diba? Sa Strava. Yun, yung running yung club app. na yun. Parang, dati, yung running, lang talaga siya, for workout. Dati, ang running, pag tumatakbo ka, that's fitness. But now, running is for dating. Yes. Mag-gym din sila. Mag-gym din kayo kasi malay nyo doon yung ma-meet. Pero maganda yung yung sa gig nga. Sabi dito, parang pwede din yung find your tribe. Kung hindi ka pretty privileged, bumawi ka sa mga same interest groups para may 1 point ka na agad. Ito yan. Madaming ways na kung na-insecure siya na hindi siya conventionally pretty, there are ways na dapat first, self-aware. Ang ganda nung self-aware siya, na hindi siya conventionally pretty. At ganun talaga eh. So dapat get over that fact and work on it. Magaling ako mag-gitara. Di mag-gitara ako. Tapos magugulat ka na lang na nag-a-attract ka na ng good energy because yung nilalabas mo from yourself ay good energy din. Tsaka minsan, okay din na just do things that you enjoy. And then later, parang na lang, chef's kiss na lang yung may nahanap kang date, may nahanap kang love because of that. Diba, Rob? Tsaka Rob, magsalita ka kasi tango-tango ka lang dyan as a ka? Rin. As a VVM. Dami ko natututunan sa inyo. Wow! Siya pala yung letter sender. Siya pala yung letter sender. Ikaw ba to? Joang Joanna. Pero alam mo, feeling ko, yung mga friends nung letter sender natin, kaya ganyan na feel niya. Feeling ko yung mga friends niya may jowa. Feeling ko, napi-peer pressure, no? Napi-peer pressure, oo. Or mahilig siya sa mga K-drama, ganun. Oh. Hilig sa mga K-drama tsaka rom-com na
'Di ba? Yung K-drama, maganda yung panoorin. Huwag natin masyadong isabuhay. Oo, hindi Ah, sinasabuhay ang K-drama. Hindi lahat nagsuslow mo kapag nagkita sila. Hindi lahat may filter. hindi 'Di lahat ba? may May meet filter cute. yung hindi lahat may meet cute, hindi lahat Mm. natin. Gumagawa lang kami ng mga rom-com para meron kami pambayad ng bills, pero wag niyong isabuhay. Totoo. Sa totoong buhay ba, nag-parachute ka, tas pagka-parachute mo, tatama ka talaga sa isang tao, sakto talaga, boom, ganun. In real Nangyari life sa akin talaga. siya, Talaga. nakaparachute ako. Cubao. Char lang. Ang gigigil ako sa yun. Ang ganda. There's Yung K-drama na yon, yung nakaparachute siya. Tapos, Chloe, ayun, yung Crash Crash Landing on You. Landing on You. di ba? Parating niya yung North Korea. Paano nangyari yun? Talagang, nag-parachute siya, tapos sakto yung Ang galing. galing. Huwag natin isabuhay yun kasi doon lang nangyayari yun. Mahilig ka ba sa K-drama, Rob? Minsan lang. Ano favorite K-drama mo ba? Crash Ah. Landing on You pala. Crash Tapos Landing on You Dodod. pala. Lovers in Paris, Nahook Jay. ako dun sa yung Queen of Tears, nahook ako dun. Oh, napanood Queen of yun. Tears. Yes, Oo. yes. Yung recent. Oo, sa Netflix. Nagustuhan mo yun? Hanggang ending? Oo, kasi nung pinapanood ko siya, solo lang ako nung una. Tapos nakinood yung mga tropa ko, mga episode 12 na. Tapos nagustuhan din nila. So tinapos namin sabay. Hanggang dulo, nagustuhan mo? Nagustuhan mo hanggang dulo? Kasi yung mga friends ko, pati nanay ko, nagustuhan niya pero nainis na siya sa ending. Oo, medyo nakakainis siya eh. Nakakainis na yung ending. Pa rin yung bida eh. Oo. Based on a true story yun. Feeling ko yung letter sender natin, lagi nating pinapunchline kasi yung kaka-cellphone mo yan, kaka-TikTok mo yan. Pero feeling ko malaking bagay talaga, especially sa ngayon na dating. Malaking epekto yung Social nakikita media. mo sa TikTok. Oo, kasi ngayon mga influencer, parang yung mga influencers ngayon, once they find love, they broadcast it. Ayun, parang mo na sa sarili mo na, holo, ako na lang ba? Bakit siya, bakit sila meron, ako wala? So, dahil nga sobrang immersed ka sa world na yon of the influencer that you're following, tapos nakikita mo na ganun kasaya, quote unquote, magkarelasyon, ganun. So parang feeling natin lagi, it's always the end goal. Dapat hindi naman. Kaya bawas-bawas sa social media. Oo. And siguro mas keen. Siyempre, ang nilalabas ng mga influencer, mga tao, kahit hindi influencer, nilalabas ng mga tao sa social media, siyempre curated yun. Siyempre, alangan namang ilagay natin dun yung mga pangit na mga bagay. 'Di ba? Instagram, TikTok, syempre edited yan. Ang dami na rin, diba, mga fake na mga pwedeng gawin sa TikTok, sa mga ipopost. So, what people post online are the things na gusto lang nilang makita natin sa kanila. Pero hindi natin nakikita yung sa likod, di ba? Tsaka kung jowa na siya, kailangan siya, financially stable. Kasi magastos makipag-date. Hindi lang yan basta-basta. Totoo yan. Lalo na ngayon. Parang dapat talaga may pera ka. Sige, ano pang madagdag mo? Last na advice kay yung letter sender. Siguro, same ng isang nagbigay ng rito, ng advice sa Zoom. Siguro, mag-focus siya sa mga horror films naman. Or mga zombie films. Para survival muna yung focus niya. Sabi ni Francis. O yun, parang feeling ko kailangan niya maging ready kung juwang-juwa na talaga siya. Kasi darating naman yan talaga. Lalo na kung susundin niya yung mga payo. Tapos kapag dumating na yan, kailangan ready siya financially, mentally. Kasi hindi laging happy ang relationship. Meron niyang mga ups and downs. So, kailangan ready siya dun sa part na yun. Kasi kung juwang-juwa na siya, dahil lang meron siyang gusto niya na meron siyang or gusto niya meron siyang may pagyayabang online. Di ba? Parang
Okay. Hindi ka pa ready kung gano'n. Agree. Yung pagiging emotionally ready, important yun. Kasi Totoo. paano yung jowa mo very clingy Totoo. or Oh my God. hindi clingy. Paano kung gusto mo clingy pero yung jowa mo hindi pala or yung jowa mo pala travel. Naku, Totoo. paano Or- kung yung jowa mo parang ako travel lang din gusto. Hindi mapirme. Kahit dati nung hindi pa ako nakaluwag-luwag masyado. Hindi talaga ako mapirme. Parang gusto ko talaga lumalabas. Labas ng labas. Paano May nunal yun? ka ba sa paa? Check ko. 'Di ba? Paano yun? Sino mag-a-adjust? Oh. Or for example, yung magiging jowa mo ay ikaw taga Quezon City, yung jowa mo taga Parañaque. O, paano yun? Dapat Totoo. ready siya sa mga ganong hindi yung love di lang siya parang type mo ko type kita, okay na tayo, 'di ba? Kasi nga ang nakikita lang natin lagi sa mga K-drama and yung mga big pag yung makikita natin sa K-drama, mga big siya big plots, mga big conflicts like di gusto ng pamilya or kung ano man sa business pero hindi natin hindi pinapakita sa mga K-drama yung mga maliliit na stuff. Yun yung mga maliliit na mga bagay. Yun yung yun yung ang sarap palakihin, 'di ba? Totoo. Yun yung Maliliit na stuffs. yeah. Yun lang. Okay. Kung okay na tayo sa letter center natin, punta na tayo sa ipopromote ni Rob, Daniel. Yung Arrowmance. Arrowmance or romance? Arrowmance. Nalumabas na nga ngayon. Lumabas siya nung September 13. Sino nag-direct na music video? Chris Kazin from Gosh. mostly mga OC Records yung sinushoot. Okay. Love it. Paano mo siya nakuha? Paano mo siya na-meet yung director? Nag-work na kami before sa isa ko pang song na Ang Pag-ibig. And then, ngayon lang kami ulit nag-work yung itong song na to. Oh, So, I love it. So, mapapansin may mga elements from nung una naming work na meron nandito sa bagong music video. So, astig siya. Oo nga, ang haba ng music video. Parang 7 minutes ata. Yan. Ganda siya. Sino yung kasama mo dito sa music video? Bea Bores. Bakit si Bea? Ba't si Bea Bores yung nakuha mo? Siya? Nakikinig siya ng music Friends ba ko. kayo? Di pa kami nagmi-meet before nung shoot. Pero nagme-message siya na trip niya yung mga songs ko. And ayun, yung magandang time na mag-work kami, ganun. Pinaplay ko ngayon Yung music video. Oo. Ano magiging next na mga singles mo? Kasi may new music ka raw na ilalabas, sabi. Meron akong bagong kanta sa November pa yun. Pero ito yung latest talaga, Roma. Pwede mo na sabihin kung ano yung mga next na releases mo? Hindi pa? Ito na muna. Record ko lang Romance. Oh, love it. Love it. Oo nga, nakalagay dito parang more music soon. Oo, more music soon. Sabi. Gigs. So, ibig sabihin, itong 2024, makakailang releases ka ng kanta para sa mga fans na nag-aabang? Isa pa. And then, mag-work ako para sa isang album next year. Oh, ay, love it. Ang lapit na nga nung next year. Alam mo ba yun? Ang lapit na ng next year. Parang 3 months na lang yun. 3 months sa September, October. Concert. May parating bang concert? Ganyan. Solo concerts? Solo concert? Kami, next year din. After nung album. Ang solo concert. Pero, sige, invite mo na lang sila sa mga gigs mo kung saan nila pwedeng makita yung future jowa nila. Ayun, kung gusto nyo manood ng mga gigs ko at gusto nyo makita yung schedule ng gigs ko, punta kayo sa social media account ko, at Rob Daniel. Pero ang pinaka-malapit ko na gig ngayon yung September 22 and 23 sa Lumban, Laguna and sa San Mateo, Rizal. Oh, wow! Sinong usual na nagsisession sa'yo? Ng musicians? Meron ka ng band talaga? Meron akong band dito sa Laguna. 2 sila. Isang bassist at saka isang drummer. Friends ko sila dito. And yung isa, cousin ko. And yung gitarista ko from Tondo naman siya. From si Tondo, Jonathan. Manila. Love it.
for other bands like Kalane, ganun. And lang sa akin na siya nagpa-perform yan. May piniplay ka rin na instrument kapag kunwari gig, ganyan. Gitara. Gitara. Game Rob, invite mo na sila sa sa single mo at sa future music mo, especially sa mga ka-eme na first time kang mapapakinggan after this episode. Yun, stream nyo po yung latest single ko na Romance. Tungkol siya sa slow burn relationships, ganun. Mga mag-best friend na nahulog sa isa't isa, ganun. Hindi yan totoo yung mga best friend. Anyway. May kabitiran. Ganon. And then, yun, pwede nyo na siyang stream sa Spotify, everywhere. And yung music video, it's out now sa YouTube channel ko. Kasama ko si Bea Bores. And, yun, may upcoming single din ako sa November. In November. Tapos balik ka dito para i-promote mo ulit yung new single mo. Wow. Congrats naman, Rob. And sana sa future, di mo kami kalimutan. Totoo. Huwag nag-concert ka na. Congrats. Anong tawag sa mga sa mga fans mo? Di ba uso yun yung parang may pangalan yung fans? Robbers yung naisip nila. Robbers? As in bear? Bear. Mga magnanakaw na bear. Okay. Kala ko bear. Robbers. Robbers pala. Robert. Ano ba talaga itong Robbers. Ayan. Sa dati Tapos pinalitan nila kasi nang maging cute. So ginawa nilang Robbers. Robbers. Love it. Hello sa mga Robbers and thank you for joining us. Yes, dito thanks. sa live recording with Rob. Thank you, Rob. Salamat, Rob. Thank you. Salamat. Yes. Gusto nilang maging cute. Yung mga fans daw. Thank you, Rob. Thank you, Rob. Okay. Sige, magka-catch up muna kami kasi Diyos ko, pasensya na, guys. Nagulat ako na anong oras ako nagising? 9:10 p.m. Mga direct, paano pala pag nasa Malta kayo? Papasada kayo ng maraming recording bago kayo umalis? Walang recording. Bakit? Diyos ko. O, kumusta, Tonet? Kumusta ang Tonet, wake up. Oh my God. Muna natin dahil finally share natin yung film ni JP. Ano to, te? Na-close na natin yung casting natin. Ayoko nga. Oo. So, guys, yung film ni JP ay ang pagbabalik nga ni Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Marjo fans, here we go. Marjo fans, mga loves kita, okay ka lang fans. May comeback film ang Marvin Jolina. Si Marvin at Jolina. Directed by JP, yung script written by me and Christine Gabriel. At ang location namin ay Malta. Yes, sa November Malta and pupunta ng Malta. QC. And Baguio. Ayaw nga, may Baguio din. Oo. Tapos, kasi happy kami kasi na-close na namin yung casting. So, aside from Marvin and Jolina, merong pang two other part ng cast na i-reveal namin later. Oo. Si Timothy Chalamet. Si Florence Pugh, di ba? Yes. Nakausap ko kasi siya kasi nagpunta din siya ng TIFF ng Toronto. So, sabi niya, okay, I'll do it. After Andrew Garfield, yeah. Pero si Timothy Chalamet, medyo so-so pa lang. Pero nakalinya na si Harry Styles. So, magduduraan lang sila doon. So kasi dito may nagtanong nga kapag nag-shoot na kami sa Malta kung magkakaroon ba ng recording. Kasi yung shooting namin ay November, December, ganyan. O di ba naghikab si Tonet? Do I bore you? Pero yun, pag nasa Malta, siguro, ang haba nung shoot natin dun eh. Oo, parang 2 weeks, di ba? Parang gano'n. Oo. So, try natin isang rest day. Ilang hours ba ang difference? Parang 6 or 7.
7 hours ahead ang 6 hours Pilipinas. daw. 6 6 hours. hours. Kaso nga Nag-DSC mag-daylight na. saving time na. Sana may come on guys, it's 2020. Bakit? Feeling mo ba may next year pa? Hanggang dito na lang tayo. Ayun. Okay, Oo. so thanks guys. Thank you sa mga VVIPs, sa mga fans. Hindi ko alam kung may mga robbers pa dito. Pero yun. Punta kayo sa ang walang at AWKP Stuffs. Nandun yung mga schedule ng mga recordings, remaining recordings, pati come October, ang dami namin pasabog na mga guests. Oo nga, oh my So, God. maraming salamat. Yung sa October, meron kaming isang pagganap sa Baguio. Kung napanood nyo na yung mga food vlogs namin at yung mga ganap-ganap vlogs namin, itutuloy namin yon. Tapos finally, magre-remote kami. Pupunta ang aming team Yes. sa lilipad Baguio. ang aming team. Yes, lilipad ang aming team. At kasama namin si Milo at si Ina. Yes. So Pupunta ng Baguio. mag-food vlog kami sa Diplomat Hotel. Pass. Pero Pass. ang pinaplano namin, live recording, tapos meet and greet sa mga ka-eme na nandun sa Oo, Baguio. na nasa Baguio. Awesome. Or kung wala sa Baguio, kung bet nyo pumunta rin, umakyat din ng Baguio, habang nandun kami, G. Basta may meet and greet tayo. Sa Yeah. Puntahan natin yung co-working space ni Can, ang resident Baguio ka-eme. Yes. Ayan, thank you guys. Thank you Rob at sa mga Robbers for spending the night with us. At sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, like and subscribe sa Ang Walang Kwentang channel. And like our podcast sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. If you want to be part of our live recordings or bumili ng mga merch namin, may merch pa rin kami, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Join na kayo sa anong tawag dito? Sa Facebook group namin na Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan. Ganyan. Tapos, thank you sa mga nagbibigay ng mga gifts tuwing nag-pre-premiere kami. Yes, totoo. Sina Aa, si Gio, si Merlo, si Ray, si Kim na 2 E, Penguin 7, Quen, Joniel Godino. Thank you. Ang dami mga nagbigay ng ng gifts nung sa food vlog. Thank you guys. Oo nga. At saka maraming salamat din sa mga ka-eme na nanood sa TIFF sa Toronto. Sobrang daming ka-eme. Tapos, yung nag-makeup sa akin, nag-hair and makeup sa akin, si Jasmine Salonga. At Jasmine Salonga, Jazmin Salonga. Para sa mga nasa Toronto na gustong magpa-hair and makeup. Ganda nung pa-hair and makeup sa akin ni Jasmine. So, tsaka si Jerky, VVIP din yan. Ang daming ang daming ka-eme. Merong isang Q&A after the screening. So after ng screenings, may Q&A kami. Tapos merong isa doon, parang hi Direk, naka-mic siya. Hi Direk, ay maka-eme. Iko, hi ka-eme. So ang daming sumigaw. Aww. Oo, in fairness. Salamat sa mga ka-eme hanggang Toronto. Thank you guys for watching Sunshine. Ipapalabas namin yung Sunshine sa Baguio sa Telegram. So, punta kayo sa Baguio. Maraming salamat sa mga Pinoy Si doon. Maurice. Oo nga eh. Yung pinaka magandang Q&A and yung day 3. Sana yun yung nakita niya. Sabi ko kasi sa kanya, Day 3, punta siya kahit yung day 3. Yung hindi premiere. Para lang may experience siya. Kaso, day 9. Ayun. Sa next na festival. Sa next na festival. Yes. Dinagyang Festival. Yes. Or sa Mascara Festival. Sayaw Panagbega Festival. Gymnastics siya doon. Pero yun, ang ganda na reaction ng mga tao. Meron sa question and answer, umiyak siya. Yung first, merong tapos parang wala siyang question, nag-thank you lang siya. Tapos umiyak siya, Tapos parang ako. Pinoy or? Pinoy pero Phil Canadian. Living in Canada. Living in Canada. So, iyak siya. Grabe, iyak siya. Tapos lalaki siya. Hindi siya babae. Nakarelate siya kay Maris? Hindi ko rin alam
bakit niiyak siya talaga. Tapos parang ako, Aww. hindi ako makasagot. Binigay ko yung mic kay Gio kasi naiyak na ako. Aww. Si Gio naman Yeah. umiyak. Hindi, si Gio pa-comedy Pa-strong. show Pa-stand-up wow. comedy yung Baka gusto na niya akong palitan dito. Pag di na niya alam yung sasagot, sabihin niya, may English. Wow! A comedian. A comedian. Pero yun, thanks guys. Ang dami mga Pinoy sa sa Canada. Sa Toronto. Canada in general. Meron ka may picture ka na sa ano tawag doon nga? Getty Images. Getty Images. Yes, di ba? Thank you naman. Tsaka hindi ko talaga ginamit mo. Hindi ko talaga tatanggalin yung Getty Images. Alam mo ba, pag tinanggal yung Getty Images, 22,000 siya, pesos. Ba't ko naman gagawin yun? Or palitan mo ng Getty, ow! JP! So, nakuha. Thanks, guys. Maraming salamat sa mga ka-eme talaga sa Toronto. I appreciate your presence. So, sold out kami, Sold out yung 3 screenings namin. Yung 3 screenings. Na early on, hindi siya on the day na sold out. So, super thank you. Tapos sabi nung parang isang coordinator doon, yung Sunshine, yung parang pinaka-well attended na Q&A. Kasi halos walang umaalis sa Q&A. Parang may umaalis mga 3, 5, ganyan. Pero nagsistay talaga sila. Kasi kinakabahan kami na parang baka walang magstay for Q&A. Kasi di ba usually pag Q&A, wipe out yun. Halos kalahati. Tsaka kapag festival kasi, parang may mga susunod na screening na ganyan. So alis na sila. So, parang, talaga, mawa-wipe out. Half or less than half. Kasi meron din kaming na ibang mga screenings na, hindi sa TIFF, pero di ba half lang. Tapos, tuloy pa rin yung question and answer. Pero ito talaga, halos walang umalis. Karamihan mga Pinoy. Pero may mga foreigners din. Tapos parang, isa sa mga questions nila ay, totoo ba na illegal ang abortion sa Philippines? Wala pa ring divorce? Totoo ba na totoo ba yung, tinatanong niya about yung Quiapo, ganun ba talaga? Or, meron kasi isa doon na parang nabuntis siya, tapos, basta may isang nangyari dun sa isang character na backstory. So, tinatanong niya kung totoo ba yun. Akala niya gawa-gawa. Ano yung pinakamagandang question na nakuha mo? Kung may TF ka, ganyan. Ano ba? Pinakamagandang question. Siguro, hindi pinakamagandang question pero yun yung mga nagiging emotional na mga questions. Yung mga sentiments, ganyan. Oo. Merong marami sa kanila na parang after kasi kami nagpa-meet and greet kami. Parang meet and greet quote unquote kasi nga kaya picture. Kasi nga sabi kasi nung mga taga doon, mga taga Toronto, parang hayok sila talaga sa mga Filipino films. Kasi syempre hindi naman lagi may Filipino films na pinapalabas. So kapag may pinapalabas na Filipino films, support talaga sila. So after nung screening, parang syempre gusto nilang makipag-usap or gusto nilang magpa-picture. So, nangyayari parang nagkukumpul-kumpul kami. Tapos yung mga bouncer, yung mga security, ano sila? Keep walking! Keep walking! You're blocking! Chu. So, ganun-ganun kami. Tapos, aning na aning sila. Kasi, halos, lahat picture kami, ganyan-ganyan. Tapos parang nakakatawa yung isang security, sabi niya, ano siya. Tapos finally, nung humupa na yung mga tao, sabi niya, this is one of the most stressful parang kami ni Gio, abangan mo punta ka sa Pilipinas, doon ka mag-security sa mga shooting. Mag-sinimalaya ka Tignan ko lang. Kung ito na stress na siya, napakababait. Mag-MMFF ka tuwing Pasko dito. Diba? Ewan ko na lang. Subukan mo sa Pilipinas. Oo. Subukan mo ikaw mag-security sa Bini. Tingnan ko lang, pakalabas kong buhay. Stressful daw. Wawa naman siya. Magugulo yung mga tao nakapila. Picture, tapos nagkaroon na kami ng isang space doon. Na doon kasi nabablock nga yung way. Tapos merong iba doon na parang, aside from, di ba, ang daming ka-Emmy. Ang dami talaga. Alam mo, JP, matutuwa ka. Magugulat ka na ang daming ka-Emmy doon. Tapos,
tinatanong nga nila kung nasan ka na para bang sa Maynila lang yung screening namin. JP, what's ka na nag-grocery sa High Top? Makahanap naman. Diyan sa Trido, nanonood ng sine. Ano gusto niyo? Makahanap. Akala mo napakamura ng ticket papunta ng Kalincha. Totoo. Pero ang daming nagbigay ng ano. Bibigay ako sa'yo kasi si Jerky, yung isang VVIP natin sa Toronto, may binigay siyang mga bag. Bigyan na nga kita kasi. Nabawasan yan, no? Binawasan mo, feeling ko. Aba, syempre, binigyan ako eh. Di ko kunin ko yung ano. May pera yan, no? Pero yun, maraming salamat. Tsaka sa mga Pinoy na ano, karamihan ng mga nandun, isa pang natuwa ako, sa Toronto, sa TIFF, sa Toronto International Film Festival. Yung ticket, yung isang sine, mahal $36. 36 Canadian dollars. Magkano? So, merong mga 50 Canadian dollars. So, minsan nasa 1.5 yung ticket. Oh my God. 1,500 pesos. Yung ticket. Tapos, pero kahit ganun, sobrang pila. Nasa-sold out. Even documentary. Meron akong yung last na pinanood ko, a documentary about Sudan. Sold out. Umaga siya, sold out siya. Tapos yung mga nanonood ng sine, hindi lang mga kabataan. May mga lola, may mga tita. Regular people from different walks of life, different shapes and sizes. Nanonood ng mga pelikula. Nakakatuwa. So Don't Remember Us daw. Yeah, So Don't Remember Us, yung documentary na pinanood ko. So, grabe, nakakatuwa. Nakakamiss mag-festival. Nakakatuwa. Grabe yung panonood nila ng sine na yun. So, nung sa Sunshine, iba't iba. May foreigners May mga nag-Q&A din na foreigners. Pero yung mga questions sila is really more on nagugulat sila na ganun sa Pilipinas na yung reality ng mga sa Pilipinas. So, nakakatawa pa, merong isang question doon, sabi niya, perfect timing po kasi yung pagkapanalo ni Carlos Yulo ng gold sa Olympics. So, tiniming niyo po ba talaga yun na tiniming niyo po ba talaga na nanalo siya ng Olympics? Yun. Sabi ko, yes, tiniming ko. Sinabihan ko siya. Sabi ko, ikaw Carlos, ayusin mo. Kasi ilalabas namin Sunshine. Dapat sinabi mo dito na isa ka sa mga nag-direct ng ng mga routine ni Carlos Yulo. Talagang yun. Dinesign ko yun. Sinabihan ko siya. Sinabihan ko siya. Sinakto ba? Sinakto. Pero meron dun parang, yun nga, nung pumipila na, parang nagpapasign, ganyan, mga, kahit hindi ka eme. Tapos, meron doon mga, nag-iiyak siya, parang Sunshine was me, ganyan. Tapos parang pa kami, oo. Oo. Talaga, very, emotional, kahit yung sa labas. Pero si kuyang security nga, come on, move it! After wala naman to si kuya. Kita mo nag-ano pa dito. Pero yun, grabe. May umiiyak ko. Umiiyak ko dito. Kita mong, parang tanga to. Yun lang. Pero sana, abangan nyo kung kailan yung mga next festivals. I think ipalabas mo sa UP. Oo nga pag binalik na namin sa Pilipinas. Oo. True. Ayun, yun lang. Thanks ulit. Thanks, guys. Thanks sa mga ka-eme. Ang dami ka-eme. Totoo yung ang dami ka-eme. Si Jasmine, nag-message siya sa akin sa IG. Sinabi niya, may ticket ako. May ticket na ako direct, ganyan. Tapos parang sabi ko sa kanya, uy, thank you, ganyan. Sabi niya, pag may questions ka lang direct around Toronto, kung mga gusto mong message mo lang ako, ganyan. Sabi ko, actually, kailangan ko kasi ng makeup artist, hair and makeup artist. Baka may kilala ka, baka may mareko ka. May makeup artist pala siya. Power. Nagkataon. Ayun. Galing. Ayun. Thanks, guys. Thanks mga Thank you, guys. So, from Toronto to Baguio. Yes. To Panagbenga. From Toronto International Film Festival to Panagbenga. Bakil ka pa. Bakil ba? To Panagbenga in Baguio.
Ayun. Abangan ko yung Sunshine sa bus din eh. Oo, sa bus tsaka sa Telegram. Charing. Yung ano yan, yung sa bus, biyaheng Litex. So, abangan nyo yan doon. Ay. Thank you, Ayun. guys. Thanks, guys. Thanks ka, MS. We appreciate Taray, it. naging catch up yung episode ni Drogba. Thanks, guys. Bye-bye. Bye!